simpa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Welcome to River of God Revival Church Marilao. Kumusta kayo mga kapatid? No, matagal tayong hindi nagkita-kita, pero alam ko tayo ay iisa sa Panginoon at sa mga prayer natin ay kasama kayo lagi. Amen. So ngayon, samahan niyo ako sa isang pagsambang awit sa Panginoon bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos.
Magandang gabi po sa ating lahat at sa inyo mga kapatid na nakikinig sa oras na ito. Ang ating pong topic ay patungkol sa Galatians 6:14. Ang sabi po dito ay, "But for me, it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world." Nais ko pong basahin ito sa Tagalog. Ang sabi dito ay, "Wag nawang mangyari sa akin ang gayon, ang krus lamang ng ating Panginoong Jesucristo, ang siya kong ipinagmamapuri, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutay patay na para sa akin at ako'y patay na para sa sanlibutan." Amen. So tayo ay manalangin muna mga kapatid. O dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon, na binigyan mo kami ng isang pagkakataon upang pag-aralan at pag-usapan namin ang iyong mga salita. Basbasan mo, Panginoon, ang amin pong mga buhay at lalo na, Panginoon, sa mga nakikinig sa mga oras na ito, magkaroon ito, Panginoon, ng rema sa puso po nila. Panginoon, salamat sa banal na Espiritu na siya pong kasama po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po, mga kapatid, kinakailangan muna nating ano ba talaga yung pagkaunawa natin sa krus ni Kristo. Ayon sa 1 Corinthians 1:18, sabi niya doon, "For the word of the cross is folly to those who are perishing, but for us who are being saved, it is the power of God." So, tayong mga mananampalataya, sa atin ay ito napakahalaga. Dahil ito pala ang kapangyarihan ng Panginoon. It is the power of God. Amen. And we must value the cross of Christ. Bakit? Bakit kailangan nating pahalagahan ito? Because this is the atonement of our sins. At yung atonement na yun, sa Hebrew word, means to cover. Ibig sabihin, yung atonement, tayo ay tinakpan ng ating Panginoon yung ating mga kasalanan. Na ang ibig sabihin, dahil sa Kanya, tayo ay naligtas. At sa Greek word, ang meaning nito ay reconciliation and salvation. Ibig sabihin, nung tayo po ay nakipag-isa sa Panginoon, nagkaroon tayo ng reconciliation sa Kanya, na-reconcile tayo sa Kanya because tayo ay tinanggap niya bilang anak, tayo ay tinanggap niya bilang mananampalataya, at ngayon ay nasa atin na ang salvation. Kaya kailangan ito pahalagahan ang krus. At ang krus na yan ay nagsisymbolize the power of God. Bakit kaya? Power of God. No? God fulfilled the requirements of salvation through the cross. And the sweet victory through His resurrection, God defeated death through the cross. Dahil sa Kanyang kamatayan, mga kapatid, tayo ay nagkaroon ng isang matagumpay na buhay. And that cross symbolizes the undying love of God for the people. Sa John 3:16, mga kapatid, ito po yung Kanyang pag-ibig sa sanlibutan. Kasi sabi niya doon, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not be perished, but have everlasting life. Amen. Kita mo yun, yung pag-ibig ng Diyos na yun. Kaya tayo ay nagkaroon ng bagong pag-asa because of that cross. At dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin.
sa sanlibutan. At isa tayo ngayon sa isang mananampalataya na nakakaranas ng kanyang pag-ibig. Dahil yan sa cross. Ano ang ibig sabihin sa atin? To embrace, akapin ang cross ni Kristo. Iyon ba yung papasanin ba natin ulit? Iyon ba yung aakapin natin maghapon? Ang ibig sabihin nito, to embrace the cross of Christ means to leave your old ways and to live a new way of life. Meaning, iiwanan ang dating pagkatao at ikaw ay mamumuhay sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan dahil ikaw ay anak na ng Diyos. Sa ngayon, ikaw ay mananampalataya ni Kristo. Siya ngayon ang Diyos mo. Kaya yung dati mong pagkatao, yun ay lumipas na. Ibinaon mo na. Ipinako mo na rin. Kasama yun sa naipako sa cross ni Kristo. Kaya dapat pahalagahan to embrace the cross of Christ, to live your old ways. Iyon ka noon, pero iba ka na ngayon. Ikaw ngayon ay mananampalataya. Ikaw ngayon ay tagasunod ni Kristo. Followers of Christ. Ikaw yun. Binago ni Kristo. Kaya yung old ways, kinalimutan mo na. Huwag mo nang balikan. Kaya nga sabi, to embrace the cross of Christ means to leave your old ways. Para bang yung ikaw ay nagpalit ng damit mo. Dahil yung damit mo medyo luma na, bumili ka ngayon ng bago. At iyon ang isinuot mo. Dahil gusto mo maging maganda. Maging maganda sa paningin ng iba. Kaya isinuot mo at pinili mo yung damit na gusto mo. Gusto mo maging maganda ka sa paningin mo mismo. At kapag ikaw ay nanalamin, makikita mo yung ganda ng binili mong damit na bumabagay sa itsura mo. Parang katulad po nito. Yung old ways, no, yung dati, iniwanan mo na yon. Iniwanan mo na. At ikaw ay isa ng anak ng Diyos, follower of Christ, mananampalataya, disipulo ni Kristo. Ikaw yun, kapatid. Kaya iwanan mo na yung dati. Huwag mo nang balik-balikan kasi ang magiging tawag sa iyo ay BSDU. Balik sa dating ugali. Kung dati, no, ikaw yun, pero na, huwag maging salita lamang na ikaw ay nagbago na. Pero ipakita natin sa ating gawa na may nabago, may na-transform. Amen. Huwag nating balikan yung dati nating pagkatao. Ikaw ay mamuhay kung sino ka ngayon. Ikaw, ang titulo mo ay anak ka ng Diyos. At ikaw ay taga-sunod ni Kristo. Ang ibig sabihin, binago ka na ni Kristo. Amen. Pangalawa,
To embrace the cross of Christ. Ano po yun? To build an everlasting relationship with Christ. Everlasting. No? Everlasting relationship. Hindi lamang pang 1 year. Hindi lamang pang 1 month. Yung i-build up mong relationship, kundi panghabang buhay. At hanggang sa kabilang buhay, magiging kasama mo ang Diyos. Because of that everlasting relationship na na-build up mo. Dahil ikaw ay nakipag-isa sa Panginoon. Sumunod ka sa Kanya. Ginawa mong Panginoon si Kristo. Kasama ang pagsunod mo sa Kanyang salita. At ito ang kailangan natin para yung sinasabing pag-akap sa cross ni Kristo ay magkaroon ito ng kabuluhan. To build an everlasting relationship with Christ. Yung relasyon natin, hindi lamang pang 1 taon. Amen. Mga kapatid, lalo ngayon. Ngayon na kailangan natin ang Diyos sa sitwasyon natin ngayon. Kailangan mo ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Kaya nga mahalaga pati yung pag-aaral ng salita, hindi lamang pag-aaral, kundi yung ipinamumuhay mo talaga. Ipinamumuhay mo kung ano yung salita ng Diyos. Kapatid, so embrace the cross of Christ. Pangatlo, to live according to God's standard. Ano ba yung standard ng Panginoon? Napaka-high, no? Ang standard ng Panginoon. Kasi, kinakailangan maging Christ-like character tayo. Maging mabuhay na may kabanalan. Yun yung standard ng Panginoon. God's standard, no? Because we are His sons and daughters. Kinakailangan tayo ay mamuhay na may kabanalan at katulad din niya na banal. Amen. So, ito po yung mga bagay na gusto ng Diyos sa atin. Dahil yung krus na yan ay tinapos na niya. Kaya nagkaroon tayo ng isang matagumpay na buhay. Dahil hindi tayo iniwanan ng Diyos. Iniwan niya ang banal na Espiritu upang magpatuloy tayo. Magpatuloy hanggang sa darating na tayo ay kukunin muli ng Diyos. Huwag kang mainip, kapatid. Jesus is coming soon. Babalikan tayo. Huwag kang hihinto. Huwag kang hihinto, kapatid. So, ang pangatlo dito ay pang-apat, to embrace the cross of Christ is to receive the benefits of being one in Christ. No? To embrace the cross of Christ is to receive the benefits of being one in Christ. Ano ba yung benefit natin, kapatid? Ano ba yung benefit natin? Ang titulo mo. Ano ba ang title mo ngayon? Ikaw ay anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos. At sinasabi natin, we have our Father in heaven. Wow! So lahat ng promise of God, pwede na natin angkinin ito. Wow! Ang yaman kaya ng ating Ama. Tumingala ka at magsalita ka. Hindi ka pa nga nagsasalita
sinasagot na niya kailangan mo. Amen? So, we have our Abba Father. Father in heaven. Pag-aari niya lahat ang meron dito sa mundo. Ano ba ang kailangan mo? Yung kanyang comfort? Ikaw ba ay nabibigatan? Well, i-claim mo na yung promise ni God. Ang sinasabi nga niya sa John 15:7, ang sabi niya, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it shall be given unto you. Wow, ang yaman talaga ng ating Diyos. Isa lang yan sa binabanggit ko na promise niya. Pero ang requirements niya, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it shall be given unto you. Wow! Mga kapatid. Okay, eto pa isa. Jeremiah 33:3. Kapag mayroon kang problema, sabi ng Diyos, call unto me, and I will answer you. Sumasagot agad ang ating Ama kasi yung position mo, yung titulo mo, you are His Son. Call unto me and I will answer you. At aking ipapaunawa ang mga bagay na hindi mo kayang unawain. Wow! Great! Kapatid, pag may problema ka at naguguluhan ka kung ano ang kalooban ng Diyos, sabi niya, call unto me and I will answer you. At aking ipapaunawa ang mga bagay na hindi mo kayang unawain. Kapatid, simulan mo na. I-claim mo na yung promise ni God sa'yo. Kasi you are His son and daughter. Kapatid, to embrace the cross of Christ means to leave your old ways and to live a new way of life. Huwag ka ng BSDU. Mamuhay ka today. Yung past is past, katulad ni Pablo. Kinalimutan niya at siya ay nagpapatuloy para sa isang prize. No? Tayo ay parang mga manlalaro. Tayo ay nakikipaglaban. No? Ano ang target natin doon para marating natin yung being a champion? No, ba yung prize? Yung titulo mo as champion, di ba? Parang si Pacquiao. Yun tayo. Kailangan marating natin yung finish line, kapatid. Kaya wag kang hihinto. Kung gusto mong mag-grow, no, mag-grow ang faith, mag-grow ka, magkaroon talaga ng transformation ang buhay mo, then magpatuloy ka, kapatid, at magpaturo ka sa kanyang salita. I-apply mo ang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen. To build an everlasting relationship with Christ. Hindi pang isang buwan lang ito. Panghabang buhay. Pang sa kabilang buhay. Ang relasyon na yan. No? Pero temporarily, dahil nandito tayo sa mundong ito, kinakailangan ma-build up pa natin yung deeper relationship para sa ganon. Yung pundasyon natin sa ating pananampalataya ay mayroon pong sigla at buhay lagi sa bawat araw. To live according to God's standard. Anong nais ng Diyos sa atin? Kabanalan. Christ-like character. Huwag tayong urong-sulong. No? Tayo ay magpatuloy. To embrace the cross of Christ is to receive the benefits of being one in Christ.
your title is a son and daughters. We have our King, Jesus, our King. So, dito po sa Galatians 6:15, ang sabi niya dito, ay sa 1 Corinthians 5:17, if any is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. So, tanda natin kapatid, no, ang atin pong buhay ay hindi lamang pang sa ngayon, kundi yung buhay na walang hanggan ating mararating kapag tayo ay magpapatuloy sa ating Panginoon. So, tayo ay manalangin. Ito lang yung aking mai-share mga kapatid. And God bless you. At nawa ay nagkaroon ito ng linaw kung ano nga ba ang value ng cross of Christ sa ating buhay. Amen. Salamat Panginoon. Pagpalain mo po yung mga salita mo na amin pong pinagbulay-bulayan. Ang mga salita mo na yan, Panginoon, ay may buhay, Panginoon, para sa amin, mga mananampalataya. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak na nakinig. Maging ang kanilang mga pangailangan, dakilang Diyos. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay para sa kanilang pangailangan. Maging, Panginoon, ang kagalingan. Lord, idantay mo ang iyong mapagpalang kamay para sa kanilang kagalingan. Ang iba sa kanila, Panginoon, ay may kaguluhan sa kaisipan. Lord, ikaw po yung mayamang Diyos at nagko-comfort po sa atin. Nagbibigay, Panginoon, ng tamang direksyon, ng klarong kaisipan. Kaya salamat po, basbasan mo, Panginoon, ang kanila pong mga kaisipan, Ama. Lord, salamat po sa mayroon pong pangangailangan pinansyal. Sa kanila, Panginoon, Lord, ang aking kahilingan, ipag-apawin mo ang iyong pong mayaman, Panginoon. Hallelujah, sa kanilang pangangailangan na hindi po kayang sukatin, dakilang Diyos. For God, hallelujah, you will supply all our needs according to your riches and glory. Ganun ka, Panginoon, kabuti sa amin bilang mga anak mo, na hindi mo kaya, Panginoon, na hindian po kami kapag kami, Panginoon, ay naglalambing sa iyo. Panginoon, salamat po sa gabing ito, Panginoon, at pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa mayaman mong karunungan. In Jesus' name, we pray. Everybody says Amen. Amen.